tagal-tagal mo na sa industriya, Coco Martin, hindi mo pa alam yung mga galawan na yan. Mag-ano kayo ng permit po ninyo sa lahat ng mga artista dyan, ha? Huwag kayong tatanga-tanga, ha? Trending na naman ngayon ang self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador. Ito ay sa pagkakabura ng kanyang Facebook account sa social media, matatandaang nauna na ring natanggal ang kanyang TikTok page. Nabigo si Rendon sa kanyang apela na ibalik ang kanyang TikTok dahil ayon sa TikTok ay nakalabag sa kanilang rules si Rendon. Samantala bago pa man ma-delete ang kanyang FB page ay nakapag-post pa si Rendon ng video kung saan muli niyang binatikos ang aktor na si Coco Martin. Matatandaan na naging balita si Coco kamakailan matapos mag-shooting sa Bacolor, Pampanga na walang permit at hindi nakipag-coordinate sa mga otoridad. Naging resulta ito ng buhol-buhol na traffic na ikinadismaya ng mga tao sa lugar. Maging ang mayor ng lungsod ay dismayado rin sa ginawa ng team nila Coco. Bukod kay Coco ay binatikos din ni Rendon si Eric John Salud, ang head ng AdProm ng Kapamilya Network. Matatandaan na tinawag ni Salud na kadiri at walang delikadeza si MTRCB Chair Lala Soto matapos patawan ng ahensya na 12-day suspension ang It's Showtime nila Vice Ganda. Yo, what's up? Rendon Labrador here. Kumusta po ang lahat? Good morning po. Kumusta Pilipinas? Kahapon, ang daming nagpapadala ng reklamo tungkol dun sa shooting na ginawa nitong kaibigan natin na si Coco Martin. Abala, dami nagreklamo sa akin. May nag-send ng video, may nag-send ng ganito. Kasi ba naman wala palang permit, kaya pala nagkabuhol-buhol yung trapiko. Walang permit pala itong mokong na to. Pakisabi nga dyan kay Coco Martin, pati mga tatanga-tanga mga staff niya, production team. Kailangan ng permit kapag kayo ay magsushooting. Kahit nga konti lang yung dala yung gamit kailangan pa rin alam ng barangay Kasi public place yun Bakit kaya ganun? Nakapagtaka naman talaga ang Pilipinas. Napakaraming tanga. Hindi mo ba alam yun na kailangan yung ipaalam, i-coordinate kahit sa barangay lang or kung sino dun, LGU. Wala mo ginagawa yung mga yan diba? Sabihin nyo, ano yan? Lahat kayo katangahan dyan, katanga-tanga kayong lahat na wala man lang nakaisip, na wala man lang pumunta ron para, or tawag man lang na magsushooting po kami dyan, ganun. Nagtataka talaga ako sa mga katangahan ng mga tao. Bakit ganun? Coordinate ninyo kasi marami kayong makakabala. Hindi naman sa'yo yan, Coco Martin Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi na sana kita papansinin kasi sumisikat ka lalo kapag pinapansin kita Pero taong bayan kasi yung advocacy ko Wala na tuloy akong nagawa. Ang tagal-tagal mo na sa industriya, Coco Martin, hindi mo pa alam yung mga galawan na yan. Mag-ano kayo ng permit po ninyo sa lahat ng mga artista dyan, ha? Huwag kayong tatanga-tanga, ha? Nakakaabala kayo Okay sana kung yung katangahan ninyo, sarili nyo lang nakakaabalan ninyo Nakakadamay pa Nandadamay pa kayo Kaya nakakainis. May mga empleyado, pauwi, estudyante, nahirapan umuwi dahil sobrang traffic. Kasi nga hindi kayo nagpaalam, hindi nyo kino-ordinate. Para sana nagkaroon ng maayos na proseso yung trapiko. Ang dali-dali ng decision making sa ganyan. Hindi mo pa alam yan, Coco Martin. Ano ba naman yan? Ang hina-hina ng ulo mo. Nakaka-bad trip kasi. Tapos ang masama nito, ako na naman yung kontrabida. Sinita ko yung katangahan ni Coco Martin na walang permit. Pinagtanggol ko yung mga naabalang publiko. Masama pa rin ako. Ganun nakatanga ang tao ngayon. Pati si Vice siya kasi Ayon. Totoo naman lahat ng sinabi ko kahayupan yung ginawa nila Huwag yung i-tolerate Masama na naman ako. 'Di ba?
Porket tinitingala ninyo yung mga idol nyo, hindi nyo matanggap na tanga sila. Tanga yung idol nyo. Dati kasi hindi nyo alam na mga tanga yung mga yan. Nung nagkaroon ng Rendon Labador sa social media, na-expose lahat ng katangahan ninyo. Lahat ng artista na tanga, na-expose sila ngayon. Hindi nyo matanggap yun. Hindi ninyo matanggap na yung iniidolo nyo ay tatanga-tanga sa totoong buhay. Yun po ang katotohanan. Nung nagkaroon ng Rendon Labador, doon nyo nalaman lahat. Doon sila na-expose lahat na mahina pala silang mag-isip. Real talk, di ba? Real talk talaga eh. Ngayon nyo nalaman. Kaya nagagalit kayo sa akin ngayon kasi hindi nyo matanggap na tatanga-tanga ang idol ko. Opo, pasensya na po. Sinabi ko lang yung masakit na katotohanan. Tanga po yung mga idol ninyo. Wala po tayong magagawa doon. At gusto ko silang tulungan. Yun gusto ko pa silang tulungan para tumalino sila. Pero masama pa rin ako eh, 'di ba? Pero okay. Okay lang 'yun. Okay lang 'yun na gusto niyo ako i-mass report, gusto niyo mawala yung accounts ko, lahat. Okay lang 'yun. Naintindihan ko po 'yun. Hindi po ako susuko sa advokasya ko na patalinuhin ang mga Pilipino. Habang nandito po ako sa mundo, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para makatulong sa pagbabago ng Pilipinas. So yan, ang nagulat ako sa sinabi ng head ng ABS-CBN na yan na si Salot. Bagay sa iyo yung pangalan mo. Nagulat lang ako guys kasi kaya pala sila puro sablay-sablay kasi tingnan mo yung mga leaders nila, yung mga nasa taas ng posisyon. Kung sablay-sablay po talaga yung pag-iisip ng mga nasa taas, yung mga management, ganun po talaga mangyayari. Sablay-sablay din talaga hanggang baba na yan. So yun po yung advokasya ko na patalinuhin dapat yung mga leaders. Tingnan mo, salot. Itong salot na to. Diba? Ba't ganun? Dapat nga, naikiisa ka sa advokasya para sa Pilipinas. Kasi bastos naman talaga yung nangyayari. Tama talaga si Lala Soto ron. Wala tayong magagawa. Ngayon, nasasaktan lang kayo kasi hindi kayo napapagbigyan dun sa mga walang kwentang reklamo ninyo. Diba? Pero lawakan sana natin